Kumusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo. Guys, pag-uusapan natin itong pag-announce ni Sara Duterte na pagtakbo niya bilang presidential candidate sa 2028. Okay, kung titignan nyo yung petsa, February uh, February 18, 2026 pa lang. So, ang dami nagsasabi, especially yung mga political analyst at political scientist na napakaaga ng kanyang pag-announce. Okay? Yung iba, kung titignan nyo, ah, medyo ano lang sila, okay lang. Kumbaga, possible silang maging presidential candidate sa 2028. Okay, now pag-uusapan natin yung sinabi ni Sara Duterte dito sa kanyang Facebook page. Okay? At titignan natin guys kung ito ba ay makakapabuti ba kay Sara Duterte sa pag-announce siya ng napakaaga. Ano kaya ang mangyayari kung ganito kaaga yung kanyang pag-announce sa pagiging kandidato sa 2028. Okay? So, play natin to ah. So, pakinggan yung mabuti paano siya mag-speech. Okay? At dito niyo palang malalaman kung kung worthy or worth it itong si Sara Duterte maging presidente ng Pilipinas. Sige, panoorin natin. Statement nila. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years. Wait. Ginamit niyo yung Bible? Aba, ang tindi naman ni Sara Duterte. Kung natatandaan nyo, bago itong si Sara ma-impeach noong 2025 February, ay pinagmumura niya lahat ng kanyang kalaban, pati na yung presidente, yung first lady, at saka si Martin Romualdez. Para sa akin guys, I don't like these people kasi hindi ko naman sila binoto. I know yung mga ah, kasalanan na mga ginawa nila. Pero hindi ko tinatanggap na mag-hire ka ng assassin para kung mamatay daw siya, si Sara Duterte, ay papatayin niya yung mga kalaban niya. Pati na si Presidente, si si First Lady, tsaka si Martin Romualdez. Tapos ginamit niya yung Biblia dito sa kanyang speech para tumakbo bilang ah, presidente sa 2028. 'Di ba? Parang wait lang. Naguguluhan tayo kasi ginamit mo yung Biblia pero okay lang sa iyo na mag-hire ng papatay ng tao. O sa mga ka-DDS, 'di ba? Kung titingnan mo, ah totoo ba si Sara Duterte na ginamit yung Biblia pero nagbanta siya ng buhay, okay, napapatayin, tapos minumura-mura? Saan, saan kaya ito nanggaling si Sara Duterte? Hindi ba? Sa taas ba o sa ilalim? I'm sure kayo makakasagot din. Anyone who's watching this, makakasagot din yan. O sige, continue natin. Years to understand that my life was never meant to be only mine. Oh, Unlike others,
I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Oh. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Oh. Kumbaga, bago siya mag-announce ng para maging kandidato sa 2028, tinira niyo muna yung presidente. Hindi niya ba alam na parte siya ng gobyerno at parte siya ng unity team, 'di ba? Kung hindi nangyari yung away nila nung 2022 or 23, okay? I'm sure na lahat ng mga kabalastugan na ginawa ni Sara Duterte sa pondo ng bayan, hahayaan niya ng gobyerno. Okay? Para sa akin, huwag siyang malinis. Hindi siya malinis. Okay? Kung sasabihin niya nga yung budget sa 2025 corrupt, anong ginawa mo? Nung ikaw ay Deputy Secretary, saka yung nasa Davao ka, at ngayon Vice Presidente ka. Di ba? Sana tanungin niya yung sarili niya. Malinis ba ako? Meron ba akong nagawang corruption? Okay, continue. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, kailangan naman talagang malaman ng taong bayan na anong ginawa niya doon sa pondo ng confidential funds, intelligence fund, at saka yung different allegations doon sa DepEd. So, the only way for the people to know is through impeachment. At yan ang pinaka-importante. Kasi, paano natin pananagutin yung mga politiko, mga public officials, kung iiwasan nila yung impeachment trial. At merong mga kasamahan itong kapareho ni Sara Duterte na pilit pinipigilan hindi matuloy yung impeachment. So dapat na matuloy. Okay? humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad. Hindi na nga pinatawad yung pera ng bayan, di ba? Tapos sasabihin niya, patawad kung alam mo ng corrupt nung una pa, sana hindi kayo naging tandem. Simple lang. Di ba? Sige. Patawad
Puro patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala Wait. May itinulong ba si Sara Duterte sa pagpapababa ng mga bilihin, etc., etc.? Ang pagkakaalam ko po ay kung bagyo, nasa bakasyon siya. Kung binabagyo ang kanyang mga kababayan. Natatandaan niyo yung bagyo doon sa Cebu? Binaha ang Cebu. Ang daming nawalan ng buhay, bahay na nasira. Ito naman si Sara Duterte, nasa Quezon City. Napakasarap ng buhay niya. Nasa isa siyang resort, Tagum Resort. The good thing is, ang resort mismo ang naglaglag sa kanya. Kitang-kita mo talaga happy-happy, pero yung kanyang mga kababayan ay nasa baha. O tapos yung tatandaan nyo, meron ding isang bagyo. Pasekreto pa siyang pumunta ng Germany. Basta Europe siya. At nanood siya ng concert ni Taylor Swift. Meron pang picture. Pwede nyo hanapin. So, tapos, ano pa? Tapos puro pictures lang. Pagtatanim, kukuha ng basura, yung kanyang mga alagad sa Vice President Office, yun lang ang gumagawa. Pero siya mismo, hindi mo talaga makikita na kasama ang mga Pilipino kung sa mga sakuna. Pupunta lang yan kung nando na, kung tapos na. Pero yung araw na mismo, nasa bakasyon. Napaka-klarong, very clear yung pictures and videos na nakikita natin online. So yan ang gusto nyo maging presidente? Sige, Laman lang continue. tayong tunay na seguridad sa pagkain. May ginawa ba siya? Wala, di ba? Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi Noong panahon ng tatay niya, ang daming namatay, mismanagement. Pero dito, sasabihin niya na binawian ng buhay. Kasalanan ng presidente na yun. Pero siya, napakasarap naman ang buhay niya. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang bahay. Walang pangalawang pasaporte. Walang bahay sa ibang bansa? Okay. OFW ba yung tinutukoy niya? Hindi klaro eh.
kung bahay ang pag-uusapan, eh may mga bahay yung mga Pilipino, di ba? Oh. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Dito na nagbibisaya na siya. So malapit na matapos. Okay? Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Wala na ng hope. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok. Natatakot daw siya. O, basa Nga muna. moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. So sabi niya na natatakot daw siya sa balang araw wala na daw Pilipinas na may bibigay sa mga kabataan. Paano kung siya naging presidente? O, diba? Happy-happy ng mga corrupt. O, sige, continue. Cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, kneel for every Filipino. Hindi naman kailangan mag-kneel eh. Ang kailangan mong gawin is ipakita mo kung ano nangyari doon sa pera ng buwis na nanggaling sa Pilipino. Yun ang kanyang dapat gawin. I offer my life, my strength, okay, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Meron pa slide tuloy. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Okay. O, di ba? Tapang at malasakit. Yung tapang ba malasakit, guys, naging epektibo ba yan noong panahon ng tatay niya? Ano sa tingin nyo? Sa akin, hindi. From the Rising Tiger of Asia noong 2016, matapos ibigay ni Pinoy sa administrasyon ni Duterte yung term, naging poorest man of Asia ang Pilipinas. Lumobo ang ating utang from 3 trillion pesos, naging almost more than 10 trillion pesos. Okay? So, ganitong management ay ibibigay ni Sara, kapareho ng tatay niya. Hindi niya nga magawa sa DepEd eh. Humingi pa siya ng 100 billion para ayusin daw yung DepEd. Anong ginawa niya? Meron siyang confidential funds, may mga merong binigyan ng pera yung mga officials ng DepEd. Tapos, yung pera hindi ma-explain kung nasaan pumunta. Meron na laptop issues. Diba? Scholarship issues. So, sa pag-announce siya ng bilang kandidato sa 2028, ano sa tingin nyo? Yung magandang ginawa ni Sara Duterte na siya ay worth to be the president of the Philippines. Yan ang tanungin natin sa sarili natin, guys. At ito, ipapakita ko sa inyo last. So yan ang last na po ng ni Sara Duterte. So if titingnan nyo, I think JC yung iba na yan.
So guys, punta tayo sa kabila. So pakita ko sa inyo Si Professor Antonio Contreras, isa sa mga political analyst at political commentator, ang nagsabi na bad news kay Sara Duterte. Okay? Ang pag-anunsyo much early, okay, para sa 2028 presidential election. Bakit daw? Sabi niya, let's be clear. History shows that early declarations are rarely decisive. Before Benigno Aquino III emerged as dominant candidate in 2010, others had already signaled or declared. In 2016, long before Rodrigo formalized his candidacy, si Jejomar Binay, Marwas, and Crespo were already in motion. In 2022, several names circulated before Ferdinand Locke in the field. The pattern is simple. The first declare usually becomes the first to absorb sustained attack. Nakita ko din sa isang news kay Professor Jean Franco ng UP. Nagsabi din na there's a huge chance na hindi manalo si Sara Duterte at early stages ng pag-announce. At yes, napakadaming attacks, sustained attacks, especially mga allegations na hindi pa niya sinasagot. So continuing mangyayari yan. So hindi lang to manggagaling sa side ng mga loyalista at saka side titira din dito yung mga katulad ko at katulad ng mga yellow tsaka pink lawan. Okay? O yan. Siyempre, kailangan mong ipakita sa mga Pilipino kung ano talagang klaseng tao to si Sara Duterte. Imagine niyo hindi niya binigyan siya ng pagkakataon ayusin yung DepEd pero wala siyang ginawa. Tapos, yung pinatayo ng classroom ay napakalaking gap. Imagine yung mga 200 plus pero kailangan mga more than thousands ang kailangan ng classroom. Di ba? O, sa ganung record, hindi talaga bagay si Sara Duterte. Okay, sabi ni Prof. Contreras, early declaration freezes alliance too soon. They triggered counter coalition. They invite scrutiny, yung pag-check ng mga issues and allegations. They expose vulnerabilities long before campaign season even begins. 3 years is an early eternity. 3 years is an eternity in the Philippine politics. Administration rise and fall in public approval. Economic shock happens. Scandal erupt. Alliances fracture. An early declaration is not a strike. It's a gamble. Yun na yun. Sabi ni Prof. Tapos, so yes, headline today, but elections are not won in headlines. They are won in machinery, narrative, control, coalition, discipline, and timing. 2028 is still a long way off. Yan yung tinitingnan ko. Napakahaba pa, 'di ba, para mag-declare. Ang naisip ko lang, kung nag-declare siya ngayon, that means he's setting her foot doon sa mga mag susuporta doon sa kanyang impeachment case or complaints, 'di ba? Kailangan niyang kailangan niyang magbigay ng signal na kung sino yung boboto, kasi ako yung pinakamalakas sa survey, kung sino yung boboto ng yes to impeach me, maganda kayo. Pero kung magno-no kayo, papatawarin kayo ni Sara Duterte. At narinig ko kay Sen Edu Manzanas, Sir Ronald Llamas na meron na daw ang side ng Duterte camp na nakikipag-usap sa mga congressman
na wag ituloy yung impeachment. Ang problema, napakahaba pa ng panahon, di ba? Para itong mga congressman ay pumunta kay Sara Duterte. Okay? At ano pa? Kung titignan mo rin kung meron mga magsasabi ng announcement, okay? Magiging panglaban kay Sara Duterte, hindi pa yan ngayon mangyayari. And I think mangyayari yan after siguro mga December of this year. O mga mga around January or February. Malapit na yung 2027. So, ano sa tingin nyo guys? Ano mangyayari kay Sara Duterte? Kaya niya bang i-sustain? Malapit na yung impeachment trial niya. At dito natin malalaman na ano talaga nangyari. At dapat matuloy yun kasi pag itong tao na to maging presidente sa 2028, mas magiging malubha ang Pilipinas sa kanyang pamumuno. Okay? So guys, thank you po sa mga manonood. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. If may komento po kayo, paki-comment po sa ating comment section. I'll see you sa susunod na video. Salamat po.